spring from on high, and cheer us by thy drawing nigh. Disperse the gloomy clouds of night, and as dark shadows put to flight, rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Hello po! Good morning po! Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Merry Christmas po sa ating lahat. Yan, malapit na po ang Pasko. Nawa po ay masaya nating ma-celebrate ang Kapaskuhan kasama ng ating mga mahal sa buhay at masaya po nating maipagdiwang ang kapanganakan po ng ating mahal na si Jesucristo. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mahal naming Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan at buhay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, maranasan namin at maramdaman namin ang iyong presensya. Dalangin po namin na patuloy na dumaloy ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 2, talatang 26. At samahan niyo po akong basahin ito sa magandang balita Biblia. Si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Ang kwento po ni Samuel ay isang magandang paalala po sa atin na kayang kumilos ng Diyos sa buhay ng sino man, anuman po ang ating edad o kalagayan sa buhay. Si Samuel po ay isang batang lalaki na naglilingkod sa templo sa ilalim ni Eli. Kahit po na papalibutan siya ng mga taong gumagawa ng maling desisyon, ng masama, ay nananatili po siyang mabuti at tapat sa ating Panginoon. At pinipili niya pong mamuhay ng may pagsunod at nakakalugod sa ating Diyos. At habang lumalaki si Samuel, hindi lamang siya lumalago sa pisikal. Lumalalim din po ang kanyang relasyon sa Diyos at naging kalugod-lugod siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang talatang ito po ay nagre-remind po sa atin kung papaano po tayo lalago sa ating relasyon sa ating Panginoon at sa ating buhay. Tanong ko lang po ngayon, marunong po ba tayong lumapit sa ating Panginoon? Sinusunod po ba natin ang kanyang kalooban? Pinapakitunguhan ba natin ang ibang tao? Pinapakitunguhan din po ba natin ang iba ng may pagmamahal, ng may respeto at kabutihan? Katulad po ni Samuel, maaari nating piliin ang lumago sa paraang nakakalugod sa ating Diyos. Gaano man tayo kabata o katanda, o anumang hamon ang ating kinakaharap. May choice po tayo palagi na laging sumunod at gawin ang tama. May 3 bagay lang po akong gustong i-share sa inyo para makatulong po sa atin, para tayo po ay lumago bilang mga anak ng ating Panginoon. Nakatulad po ni Samuel.
Una po, maglaan ng oras sa Diyos araw-araw. Ang paglago po ay nagsisimula sa matibay na pundasyon, sa salita ng Diyos at yung praying time po natin sa Kanya. Maglaan po tayo ng oras upang magbasa ng Biblia, manalangin at makinig sa Kanya palagi. Sa Kanyang mga aral na nanggagaling po sa ating mga pastors, sa ating mga leaders niya ng Iglesia po. Share ko lang din po yung experience ko. Ako po ay nagsimula din noon ng wala. Pero nung natutunan ko pong hanapin at pakinggan yung mga aral ni Lord, unti-unti po na lumalago yung relasyon ko sa Kanya. Mahirap po sa umpisa pero kapag kinilala mo siya at willing kang makilala mo siya, tutulungan ka niya na gawin yung bagay na ikakalago mo. Sa una po, talagang medyo mahirap or mahirap talaga. Pero ngayon po talagang sinisikap ko pong bigyan ng time yung makinig po ng mga aral niya. Minsan po nanonood ako sa YouTube or nakikinig po ako ng worship song. Ganyan po yung ginagawa ko. Or nagbabasa po ako ng verse of the day every day. And ayun po, nakalagay din, nagpa-pop up po yun sa cellphone ko. Nagre-remind po yun sa akin every morning. And lalong higit po yung yung praying time ko sa Kanya. Bago ako pumasok, papasok po ako, nagmumotor po kasi ako. Pag pumapasok po ako, yun yung time na me time ko sa Lord. Pagpapasok ako at uuwi ako ng bahay. So, mini-make sure ko po na mayroon akong time para sa Kanya. Yan po yung mga bagay na nakatulong sa akin sa paglago ko po sa relasyon sa Kanya. So, pangalawa po, piliin po nating maging tapat. Sa mundo po natin ngayon kung saan madaling umagos, sumusunod tayo sa agos ng mundo. Yung mga nakikita po natin sa paligid natin. Maraming pong mga nag-iimpluwensya sa atin. Nawa po ay maging matatag po tayo at palagi po nating piliing gumawa ng tama. Kahit yung iba po ay yung pinipili ng karamihan ay yung landas na hindi maganda. Pag alam po nating mali yung dapat napuntahan natin, huwag na po tayong tumuloy. Mag-pray po tayo at isipin natin yung sarili natin kung makakabuti man yun or hindi. Manatili po tayo sana sa pagiging tapat sa ating Lord dahil kilala po natin siya at alam natin yung mga aral niya. So pangatlo po, magtatag po tayo ng relasyon na may kabutihan sa ating kapwa. Lumago po si Samuel sa kagandahang loob ng Diyos at ng mga tao. Pinakitunguhan niya ang iba, ang kanyang kapwa na may pagmamahal, pagpapatawad, at respeto na sumasalamin po sa karakter ng ating Panginoon. At naipakita niya po yun sa kanyang kilos at gawa. Kung papaano po natin sinusunod ang ating Panginoon, nawa po ay nagre-reflect yun kung papaano tayo magsalita or nakikita po yun sa ginagawa natin. Nawa po ang kwento ni Samuel ay nagbigay sa atin ng malaking hamon kung papaano natin papalaguin ang ating relasyon sa ating Panginoon sa kabila po ng maraming pwedeng hadlang sa atin. Malaking hamon po sa atin kung papaano natin mapapanatili yung kabutihan po sa ating mga puso at paano po tayo magiging tapat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na narinig po namin ngayong umaga. Napakabuti mo sa buhay namin. Hindi ka nakakalimot na i-remind kami sa mga bagay na dapat naming natututunan. Salamat po sa buhay ni Samuel. Isang malaking halimbawa siya sa amin kung paano kami dapat naglilingkod sa iyo. Kung paano kami dapat naglalaan ng oras para makausap ka at paano kami magiging tapat
tapat na anak mo. Turuan mo kami, Panginoong, sumunod sa mga utos mo, paano maging mabuti sa aming kapwa, paano namin papalaguin ang relationship namin sa iyo. Gabayan mo kami, Lord, sa bawat sandali ng aming buhay upang hindi kami papalayo sa presensya mo. Lord, sa darating po na Kapaskuhan, nawa ipakita mo sa amin yung tunay na reason kung bakit kami nagse-celebrate ng Christmas. Maalala po namin, Panginoon, yung walang hanggang pagmamahal mo na walang sino man ang makakatumbas. Nawa ay patuloy kang kumilos sa aming mga buhay at patuloy mo kaming gamitin, Lord, sa iba na hindi pa nakakakilala sa iyo. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Merry Christmas po. God bless.